yan at high-tech na high-tech ang ating topic pa. Ayan na. Tech transforming cooperatives. Bakit ba tayo napunta sa topic na to, sir? Ewan ko ba naman? Sige, sir, bakit? 2 reasons. Ano ko dyan, sir? Sige, so, sir. kung napanood nila yung last week, so andun yung isang reason. Sige. Papanoorin lang nila. Okay, sige. Na may digital na doon na topics sa last week, sir. Alright. And second reason, re-reactivate ulit natin yung system na ginawa natin dito sa ating cooperative mismo. Okay. Oo nga pala. So, launching nga po pala ng ating iPro Cooperative Portal. Ano? Saka, sir, I would like to take din ng opportunity na yun, para sa mga members natin na nag-email and message, sorry po kasi na-busy lang. May mga concern sila about sa portal, sir. Dahil niran naman na natin siya. So, pero syempre, since new siya and marami pa talaga siyang improvement and development. Okay, so ngayon, ang goal is may reactivate natin siya. Kaya yung system natin mismo na yon na portal na gamit para sa mga members and sa mga future members, application, etc. something. Yun, kaya ito yung naisip natin na topics ngayon, sir. Okay. Yung naisip mo, sir, na topic. Kaya naman pala. So, sige. ako dun Okay, so sige po. Pasensya na po dahil medyo matagal po. No? Bakit ba, sir, nagtagal yung ating portal? Marami ding sir. Pag mo nasagutin. Dahil po sa budget, yun po. Cost. Dahil syempre po tayo sa atin sa iPro Cooperative, syempre binabudget po natin lahat di ba? So hindi naman po pwede na yes, ang technology is very important para sa atin, para nang sa ganun ay mas efficient yung ating paggawa ng mga trabaho, lalo doon sa credit operations natin, sir. Yes. Pero syempre po, as we know, syempre kinakailangan din naman nating budgetan yan. So kung gusto natin na mabilis, mag-budget po tayo ng mas malaki, di ba? Totoo naman, para po nang sa ganun is marami po yung team na ma-hire natin and makapag-develop ng system natin. Pero since, syempre, sinusubukan nating mas maging sulit sa budget na meron tayo currently, so kaya po medyo nagtagal din siya ng konti. And ang inam naman po kasi doon sa ating budget or doon sa ating system ngayon is hindi po siya system na parang binili natin sa iba. Tama. Yung system po na yon is created by iPro. Yes. So in the future po pwede pong maging another source ng income ng cooperative natin yan or ng venture natin sa iPro, na yung system na ginagamit natin para sa atin sa credit ay magamit din or maibenta rin natin yung system na yun sa ibang mga lending institutions or sa ibang mga cooperatives. Kasi winay naman po natin yung mga options niyan tiningnan po natin yung option na bibili tayo doon sa labas, ano yung pros niya, ano yung cons ng kapag ginawa natin yun. Ang pinakamahirap po na con pagdating sa pag in-outsource lang natin yung mga system na yan, pag biglang umalis yung gumagawa ng system, di ba? Katulad doon sa ibang mga schools, sa mga nakausap natin, di ba? Na biglang nawala yung provider nila. Tama. So, mas nahirapan sila. So, syempre po, looking forward or looking ng mas long-term pa yung view natin, mas may narapat po natin sa iPro na ipagawa yung system natin doon sa isang miyembro natin. Yes. So, sa makatarungang halaga. Diba? So, ayun po. Na pinagkakasya-kasya sa oras. Alright? So kaya, sir, napakagaling, kasi at least member na rin natin yung may gawa nun. And tinatangkilik natin kung ano yung service niya. Correct. And mas nakapakat kasi siya doon sa pangangailangan ng co-op natin. Tama. So, ayun yung isang advantage po noon. So, shout out kay Ma'am RV Suarez Balaria. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Magandang maulang tanghali. Oo nga. Padala na lang ng ulam. So, sige, sir. So, ngayon, since ang topic natin is, parang technology. Paanong natatransform ng technology ang mga cooperatives? Tama ba? Kumbaga, sir, parang yung roles, parang important roles ng technology sa mga pang-modernize na mga cooperatives. Kagaya ng dito sa atin sa iPro Co-op. Oo. Lalo yung pag-modernize, kasi syempre nga, minsan doon sa atin sa cooperatives kasi ay syempre old school, traditional. Old school, na way ng business. Kaya, okay. So, paano yung technology? Sige, sir. Number one, based sa ating research. Okay. Number one sa based sa ating research ay enhanced communication. So, kagaya ng sir dito sa atin, for example na lang din, gumagamit tayo ng like dito sa Facebook, Messenger, emails,
or text message, 'di ba? So para mas yung communication natin sa mga members, gusto natin iparating sa kanila ng mga news updates ng mga nangyari dito sa ating cooperative is mapabilis siya. And pagdating na rin dun sa decision making, 'di ba, sir? So para mabilis siya i-expound sa mga members. So yung feedback nun ay mabilis din para sa atin. Okay. So tama naman po si Sir, and ayun, eto nga katulad nito, 'di ba? So instead na sila chairman, sila manager or yung mga nasa management team natin ay hindi natin nakakausap, so because of technology, eto po parang nakikita niyo po kami dito sa atin sa office, no, kung ano yung mga pinagagagawa dito. And eto po yung mga ganito, no, na open communication para sa atin kung meron gustong mag-message or kung meron gustong mag-comment dyan or na meron silang tanong para po sa atin sa kooperatiba, edi po pwede po nilang magawa during yung mga live sessions po natin na ganito, no? Parang sa ganun, tama, transparency, di ba? Yes, and sir. para yun nga, syempre iba pa rin naman yung nakikita, no? Katulad din yung, and syempre para na i-voice out ng mga members natin kung ano yung gusto nila. Correct. Yung sa cooperative, katulad sir nung member natin na nasa Italy, 'di ba, si Sir Jerry V. Yes. So parang nag-i-email siya regarding sa mga ideas na parang gusto niya, no, na po pwede nating gawin, which is very very helpful kasi sabi niya nga, sir, why not magpa-ticket po kaya tayo para sa Pasko, sabi niya. Yung magbenta daw tayo ng ticket sa mga members or sa mga dito po. Ticket para po nang sa ganun is magpaparaffle tayo sa Christmas para mas marami pang mabigyan and mas ma-distribute natin yung mga yung makukuha doon sa kumbaga parang fundraising natin na yon, no, sa ticket na yon. So which is tama din naman, no. So ayun sir, kaya ayun, yun yung role ng technology, no, para hindi susulat. Tama. Kasi sir, parang pinaka-important nun is yung member engagement, no? Kaya sir, di ba kay Sir Jerry V? So even na nasa ibang bansa siya, so yung way ng communication na sa atin, ng mga ideas and suggestions niya, ang bilis niya napaparating sa atin. Though merong delay ng konti kasi syempre parang mag-i-email siya gabi na, di ba? So dahil malayo siya, so mare-replyan ko siya kinabukasan na. Parang ganon. Pero at least open yung communication natin sa kanila, no? So, dahil na rin sir sa time difference. Yes, oo. Pero kasi kung tutuusin, kung nung araw yan, hindi talaga po pwede, di ba? Kung noong araw yan, na wala pa yung mga social media, wala pang technology, hindi ka, actually, technically, hindi ka po pwedeng mag-join sa isang kooperatiba na nasa Pilipinas kung nandun ka sa ibang bansa. Correct. Di ba? Kasi hindi mo rin naman nakikita and paano yung communication niya. Yes. Very important. Sobrang hirap. Okay. So, yun po yung isa. Next, sir. Next ay, syempre, number 2 natin ay streamlined operations. So, sir, pagdating naman dito sa operation, para maging efficient siya and productivity. Kumbaga operation. Like, for example, pagdating sa bookkeeping, ganyan, or inventory management, kung may mga isang cooperative or business ay may merong mga inventory. Diba? So, dahil sobrang hirap pagka ima-manual natin siya. So, with the help ng technology, mas mapapaano natin siya. Mapapaano yung process. Mapapadali, kumbaga. Ma-easy yung process niya. Kumbaga, sir, ay hindi lang siya makakatulong dun sa kumbaga, parang ang focus niya talaga is ma-increase yung operation ng effective and efficient and yung productivity ng isang cooperative. And syempre, yung data gathering din, di ba? Kasi kung halimbawa po, para specific na halimbawa doon sa credit. So ngayon, yes, we're using technology like yung mga Google Sheets, tama? Kung ikukumpara mo siya before na mamano-manuhin na magkano yung interest, ganito yung araw-araw. So, syempre, mas matagal siya, di ba? Mas iinit yung ulo ni Ma'am Rose na nanonood, di ba? So, mas mahirap siyang i-compute, correct? So, ngayon, meron na tayong technology. Pero syempre kasi, para mas maging efficient pa mas maging efficient yung sa kung paano natin ginagawa yung ating business or kinoconduct, syempre may mga data po na very important like yung mga ratios natin pagdating sa financial statements. Correct. Tama? Yung mga solvency ratio, liquidity ratio, so pagdating sa credit, yung efficiency ng mga collectors, etc., etc. So yan, po pwede mo naman siyang makuha using Excel file. Wala namang problema, di ba? Pero kung i-up mo pa yung iyong technology na gagamit ka ng say mga nasa portal na, nasa websites na, di ba? And andun na, may system ka na talaga, mas madali yung pagkuha ng mga data na yon. So hindi masyadong mahirap
na mamanu-manuhin mo pa ng compute or kahit na sabihin mong i-Excel file mo pa rin siya. Yes, sir. Kasi sir, parang isang rin ng reason ay less mistake. Mm. Diba? Then makakapag-save ka rin ng time and effort dun sa mga reports na kailangan natin i-gather. Correct. So, parang very simple lang din, no? Para pagdating sa record keeping na lang, Yes, 'di ba? So, kung dati, yes, lahat naman po, no, 'di ba, meron tayong application form. Hindi po pwedeng mawala 'yon, no? Correct. Kasi 'yun naman yung pinirmahan din talaga natin, 'di ba? Pero like may mga ibang insurance companies na nag-approve na sila ng e-signature lang, no? Pero syempre ibang business naman din 'yon. Pero sa atin, halimbawa, kung wala kang technology, syempre, meron kang filing na system, no? Correct. Pero iisa-isahin mo pa rin sila, di ba? Pero kung meron kang technology na kung saan lahat ng data ng members mo is nakapakat na doon, yes, meron ka ng printed na na mga forms, pero meron ka pa ring nakikita mo yung data online, or kung saan man siya nakastore, di ba? So kung kinakailangan mo yung data ni ganitong member, o instead na ganunin mo pa doon sa filing sa filing cabinet, edi asa online na lang din siya. Isi-search na lang. Isa-search na lang. Okay. Alright. So ang next natin na roles ng technology para ma-modernize ang cooperatives ay yung access to markets. Okay, anong ibig mo sabihin, sir? Kumbaga sir, dito yung help ng mga e-commerce platforms. Diba? For example, may mga products ang cooperative, so instead na doon lang sa maliit na sakop nilang community yung mai-serve nila mga products and services ng isang cooperative. So with the help ng mga platforms na ito, technology, na mas mai-expand o ma-expound dun sa mga different localities or communities. Mm-hmm. Like sa atin sir, 'di ba tayo, since national naman lang natin operation. So instead na dito lang sa within the province kung nasaan yung location natin, so pwede na natin siyang i-serve sa different communities around the Philippines. Tama. And and kung titingnan mo, 'di ba? Pagdating sa mga opportunities, no? Kung ang iPro is hindi tayo gumagamit ng mga social media, edi syempre balik tayo doon sa traditional way kung paano nating ma-access yung market sa mga kakilala, etc. Wala namang problema doon, no? Kasi syempre po, marami pa rin naman tayo ng mga miyembro na based sa referral ng mga other members, no? So walang problema doon sa traditional. Actually, ang cooperative talaga is dapat ganun eh. 'Di ba? Kasi syempre parang i-refer mo yung kaibigan kasi nagandahan mo itong co-op na ito, maganda yung services nila, so sinabi mo doon sa iyong kaibigan. Yes pa rin naman 'yun, no? Pero for example, for OFWs, 'di ba? Kasi ang iPro Co-op Boys, meron naman na tayong mga OFWs din na mga members, and medyo dumadami-dami sila, no? Hindi natin maka-capture yung market na 'yon, or hindi tayo makikilala kung wala itong mga social media and wala itong technology. Correct. Na maximize natin para nang sa ganun mas mai-expand pa natin and mas mai-broadcast pa yung message ng cooperative, no? Tama. So ayun po, katulad ni Sir Erixel Carriaga. Pa-shoutout naman kay Sir Guapo. Ay, sino ba sir sa amin? Hindi ba, baka siya ang sinashoutout. Ayun, shoutout siya yung Guapo. Sir Erixel Guapo Carriaga. Ayan. Sir, miss ka na namin dito, manager. Hindi, magkasama kami kanina ni Sir Eric. Sir Eric. So, ayan. So, next po is yung financial inclusion. Ayan, financial inclusion. Ano sir ang ibig mo sabihin dito? Ikaw na, dami mo notes eh. Sige, go. So, financial inclusion, sir, dito, with the help ng mobile banking, di ba? For example, sa mga members, like for example, sir, siguro, best example natin na to is, since dito sa atin, sa iPro Cooperative, meron tayong mga members outside the Philippines, yun nga, sir, mga OFWs. So instead na physical money yung ipe-present nila or pang-invest sa atin or pang-i-deposit. So through mobile bankings or any software applications na available sa market na pwedeng gamitin pang-deposit, easily mare-receive na rin natin siya kung may transfer nila. Diba? And like yung sa GCash, di ba? So even sometimes may mga members tayo na na hindi nila kaya physically na makapagbayad dun sa mga loans nila. So, GCash na lang din nila. Dun sa official na GCash po natin na number. So, yon is makakatulong din. Siyempre, para less cost ka rin naman kahit papaano, di ba? Parang yung itatakbo ng mga nagko-collect ay at least diretso na lang din siya kaagad. So, yes, tama po yan. The sense of security din. Financial security.
Okay, very straightforward naman yun, sir. So next is syempre yung training and development. So online training resources provide members with valuable skills and knowledge at their own pace. Tama. And then yung mga webinars po natin and digital workshops can cover topics from management to sustainable practices. Katulad po ng sinend na naman sa CDA natin doon sa for Tama. micro cooperatives, no? Before, 'di ba, bago ka maging miyembro ng isang kooperatiba, kinakailangan mong umattend ng PMES, no, ng pre-membership education seminar. And normally, yun pong PMES na yun is kinakailangan mong pumunta doon physically sa office. And then makinig ng PMES. Ngayon, yun kung gaano katagal depende sa nagpi-PMES, 'di ba? Kung si Sir Eric mga kalahating araw, hindi. Kulang ngayon pag kay Sir Eric. Mga almost 6 hours, sabihin mo na, no? Kung si Sir Eric magpi-PMES sa'yo, 6 hours yan, di ba? So, and lalo, di ba, kung matatapat ka sa mga matatandang magpi-PMES, no? So, pero ngayon, because of technology, di ba, yung PMES natin is po pwede na siya na, na-recorded na yung PMES. Kasi syempre po, iba pa rin ang live sa recorded. Sa recorded naman kasi, at least yung mga very important data, di ba, na ibibigay mo siya ng mas klaro. Correct. Meron siyang visual doon na presentation and then sinasabi mo pa rin. Kasi syempre, katulad po ng mga live sessions na ganito, no, maraming adlib po dito, di ba? Tama. Kung maraming adlib, syempre, mas magtatagal yung PMES. Though walang problema sa mga adlib kasi ang kanyang advantage naman is yung pagbibuild ng communication, pagbibuild ng communication, ng rapport, and ng relationship dahil physically nakikita mo sila. Correct, no? Pero kung ang kinakailangan natin is data na maibibigay sa kanila, mga information na kinakailangan nilang matutunan, walang problema pagdating doon sa online na PMES. No? So katulad po dito sa atin sa iPro, may PMES tayo na online, di ba? Para sa mga members natin na mga malalayo, po pwede nilang panoorin na yoon. Parang sa ganun, hindi na sila a-attend physically para sa most convenient time nila, doon nila siya mapanood. Correct. Available na siya online. Saka sir, sa ang isang din nun ay parang, since may mga presentation, kagaya last week, na may inattendan kami ni Ma'am na webinar, na doon. So parang yung presentation, pwede na rin niya ma-send via emails or online, diba? So parang magkakaroon na rin ng copy, unlike sa mga physical na talagang magno-notes ka. Kailangan mo mag-take down notes. So isa sa mga din yan, advantage, kumbaga, Tama. sa role ng technology. So kumbaga actually, ang technology naman po talaga is, alam naman natin na, well, technology is just a tool, diba? At the end of the day, ang technology is just a tool. It is a tool na po pwede natin gamitin para sa mabuti, para sa masama, diba? Minsan naman, yung over-reliance natin minsan sa technology, di ba? Katulad ng communication, parang cellphones ay mode of para mas mapadali ang technology, mas mapadali ang communications. Pero minsan, ang nangyayari naman sa atin is, doon na tayo nakatuon. Yung ka-communicate mo, andyan lang naman sa harap mo, di ba? So, mas mainam na sabihin mo na lang doon sa kaharap mo kaysa parati ka nakaharap lang din doon sa cellphone mo, no? So, ang technology is just a tool. Nga lang, syempre, nasa atin na lang po yun, nasa ating mga kooperatiba, kung ima-maximize ba natin yung technology na yon or hindi. Kasi hindi lang naman po dito sa mga ganitong type of technology kasi even sa mga agri-cooperatives, right? Merong mga makabagong technology pagdating sa farming, halimbawa, na available naman talaga sa market. Sa mga hindi mo lang malamang dahilan kung bakit, hindi siya na i-implement dito sa atin. Hindi mo alam kung because of corruption, dahil ba hinaharang, para nang sa ganon, merong mga mas ibang makinabang doon sa mga makaluma nilang technology na ginagawa, di ba? Sabi nga po nung isang chairman ng isang cooperative, di ba, ng isang agri-cooperative, nagbigay sila ng bagong farm mall na meron daw na meron daw innovation. Ang innovation is nadagdagan lang ng konti yung laki ng gulong. Pero yun lang din naman daw, di ba? So, yung mga ganun po, di ba? So, po pwede naman na merong mga mas makabago pang technology pagdating sa farming na po pwede mong kuhanin sa ibang bansa or kahit dito sa Philippines, meron. Pero at the end of the day, it will be our choice kung gagamitin natin siya or hindi.
Kasi ano nga sir, yun nga, hindi natin alam kung ano yung talagang reason or main reason nun kung bakit hindi natin siya na-adapt sa ngayon or kung anong mga possible na reasons for innovation dito sa atin, especially dito sa atin sa Philippines. Yes, correct. Kasi may sinabi din yung hindi po ito political dahil dahil malapit na eleksyon, wala po kami balak ng kumandidato. Pero meron kasi akong nakausap sir doon sa may time pa ba tayo? May time pa naman tayo May time pa tayo, sir. meron kasi akong nakausap doon sa Go Negosyo na 'di ba sa mentorship namin. Yes. Meron akong isang ka-commentor po doon sa Go Negosyo na nasa farming talaga rin sila, agri. Sabi nila yung sa Thailand, yung technology na ginagamit ng Thailand ngayon to brand yung bawat product ng saging nila at yung way kung paano gawin yung saging ngayon sa Thailand is nanggaling sa Pilipinas. Pati yung parang may genetic branding din kasi yung mga parang may mga QR code na daw yung mga saging kasi ngayon doon sa Thailand. Yung technology daw na yun is nanggaling sa Philippines. Unfortunately, ibang bansa ang nakinabang. Oo nga, no? Kesa tayo dito sa Philippines. So, sa mga ganong case, so parang di natin alam kung anong mga parang reason talaga nun sila. Dahil like nun, tayo sa atin pala nag-start yung ganong product, tapos ibang bansa ang unang nakakita ng niya, purpose or yung pinaka-benefits. Diba? Well, maraming stories po na ganon actually, no? Kapag titingnan po natin, maraming stories na ganon lalo sa agri. So, ewan ko ba? So, bumoto ng tama. Ang tagal pa ng eleksyon. Ano? Pero bumoto ng tama, marami pong maraming nangangampanya na. Bawal. Meron na. Wala pa, pero meron na, di ba? Hindi, may mga nakikita lang din naman ako ng mga well, ala namang masama dyan kung ang masama dyan nanonood ka ng live session na katulad ng sa ganito, pwede ka namang umuwi para makatulong na dito. Sir MJ! Umuwi ka na. At yung project nating isa, para gumalaw na. Okay, so yun lang naman po for technology. Hopefully, we are using technology para mas makadagdag sa efficiency, effectivity ng mga nung business operations natin, no. Saka sa mga andun, sir, di ba? Sa mga members natin dyan, may mga business, di ba? For example, nag-struggle din sila sa mga ganito pagdating sa innovation ng technology. So, sa atin naman, sa iPro Co-op, lahat naman ng pwede natin maitulong sa community natin is gagawin natin. Tama. Boto nyo po ako. Joke lang. Hindi, may nakita kasi ako sa kadalang-dalang ko nang manood ng TV kasi nanonood kasi sila mama ng TV noong nung isang umuwi kami ng gabi. Tapos merong ads na doon na political ads siya. So parang sabi ko, pwede na ba akong mangampanya ngayon? Pero well, hindi naman sinasabing official na campaign yun, di ba? Pero well, alam naman natin na that's parang campaign. Oo, hindi. Yun na yun, di ba? Nag-i-start na. So, kaya lang po natin nasabi. Pero anyway, wala naman pong masama kung mag-early campaign naman sila o hindi, di ba? Ang importante is maganda yung layunin nila and may execute yun eventually. So, di ba sir, yun, with the help ng technology, online na rin yung mga campaign. Pero bawal yata sa Meta, di ba? Bawal yata social media ang parang ang mga boosting ng mga Anyway, so ganun po ang technology. Hindi lang naman sa kooperatiba yan, at sa ibang mga negosyo din. Pero syempre nakita natin yung need para especially sa cooperative, no? Kasi medyo sa mga type of businesses, medyo nahuhuli po ang cooperative sa pag-adapt doon sa mga ganitong mga ways kung paano kinoconduct ang businesses ngayon. So hopefully kahit paano meron tayong makontribute doon dito sa atin sa iPro Savings and Credit. iPro Multipurpose Cooperative na pala tayo. Alright, so maraming salamat po and hopefully makita po namin kayo sa ating next na kwentuhan session sa susunod na Wednesday every 12 po ng tanghali. Kung meron po kayong nagustuhan or natutunan dito sa video na ito, paki-like and mag-subscribe naman po kayo dito sa ating mga social media accounts. So, yan. Tapos kung sakaling sir, hindi nakapanood dito sa live natin, so may recorded naman ito and na-upload din natin ito sa ating official na YouTube channel at iPro Cooperative.
para nasa ganun din yung ano natin, mga live sessions na ganito, sir, or any webinars in the future na gagawin natin. So yun, hopefully nabusog po tayo, no, sa 30 minutes ng ating pananghalian, and mukhang masarap tong ulam ngayon, sir, mga sabaw. Dahil medyo maulan. Maulan. Hintayin ko yung ulam ko. RB, where na you? Alright, sige po. See you po next week. And palagi po natin tatandaan na kasaganaan Kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan.